Sa mga gustong mag-looks maxing diyan, meron si Parkotter na recommendation sa looks maxing tools and skincare product. Pakiklik na lang sa description below Shopee or Lazada at TikTok Shop. Being idle and sloth ruin your looks maxing spiritual war on self-improvement. Ngayon, i-explain ko sa inyo ang pagiging idle at sloth, ang pagiging walang ginagawa at pagiging tamad ay maruruwi ng iyong looks maxing at ang ating spiritual war ito sa ating self-improvement kasi ang dahilan pagiging tamad ay kasalanan. At ano nga ba ang pagiging idle? Kunyari, ang pagiging idle ay katulad ng kanta ni Bruno Mars na Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone to do the message of that song. Okay, mga ganun, di ko na alam yung lyrics. Na tamad ka na lang palagi kasi na-realize mo na kung nag-looks maxing ka, ang daming gagawin. Skincare, workout, tapos kakain ka ng proper diet, tapos with sleep na isang bagay na nakaka-overwhelm na marami kang gagawin pag ikaw na looks maxing. At tapos dumadating din sa araw na, oo nga, nakakatamad pala kasi nakakasawa na palagi na lang gawin ito araw-araw, palagi na lang naghilamos at kumakain ng hindi ko na gusto. Tapos galaw ako ng galaw na mag-exercise tapos hanggang sa dumating na yung araw ikaw ay tinatamad. Actually, kapag ginawa mo ito ng 2 araw ng wala kang ginagawa, at tuloy-tuloy na yon, magko-compounding yon na hanggang sa maging taon, hanggang sa maging years na hindi ka na magpapatuloy sa iyong looks maxing career. At gawin mong karirin natin ng pagiging looks maxing, gawin mo ito ng parang trabaho mo. Kagaya ng ginagawa ko dito sa YouTube. Obligasyon ko na mag-looks maxing para lang maging kalugod-lugod sa inyo, para dumami yung views ko at dumami yung mga nanonood sa akin kasi kapag pangit ka, kaunti lang nanonood sa iyo. At counting lang ako, face reveal lang. Ito yung mukha ko ngayon at ito yung mukha ko dati. Okay? Na nag-blow up na ako dahil sa looks maxing. At sa totoo, mahirap ito, maabot ito ng taon. Paano tayo magiging consistency ng may perseverance, pagtitiis sa ating looks maxing. At sasabihin ko na kung ano ang sekreto ko, paano ako naging continuous na palagi na lang ginagawa yung mga looks maxing routine, skincare, workout, and so many more. Actually, ang ko dito, naisip ko yung content na content kasi naging tamad din ako. Okay, kagaya nyo na tinamad din ako magkilamos, tinamad din ako kumain ng gulay, at gusto ko rin kumain ng junk, at gusto ko rin na hindi gumalaw at umiga na lang buong araw, manood ng TikTok para lang makarelax. Pero sa totoo, yun ay masama. Okay, masama yung wala kang ginagawa kasi kasalanan sa Diyos yun. At hindi rin ako nakagawa ng content nung araw na yun. Bali tulog lang ako ng tulog, walang ginagawa, na nag-trigger sa akin na ganun pala, kapag wala kang ginagawa, anuin ka ng demonyo, atakihin. Alright, kaya ang pagiging tamad ay kasalanan kasi kapag wala kang ginagawa, atakihin ka ng mga demonyo para makagawa ka ng kasalanan. Noong araw na yun, wala talaga akong ginagawa, punong-puno yung energy ko. Tapos umaano sa isip ko na manood ng ball, bali inapaisip sa akin ng mga demonyo. Pati yung mga failures ko, yung mga problema ko, naiisip ko dahil nga wala akong ginagawa, na which masama. Kaya kailangan kong nang gawin lahat ng looks maxing para makalimutan lahat ng mga ginagawa kong kasalanan. Gagawin pa lang na kasalanan kasi kasalanan ang maging tamad. Alright, mababasa natin sa Roma
Like lang namatay yung Roma 12, 11, na ang sabi sa huwag mga tamad sa pagsusumikap ng maninga sa espiritu mapaglingkod sa Panginoon, na mababasa mo sa Roma 12:11. Alright? Sinabi ng Diyos na huwag tayong maging tamad. Alright? Kundi maninga sa espiritu at sa at mapaglingkod sa Panginoon. Alright? Pag wala kang ginagawa, lumabas ka, gumawa ka ng mabuti. Yun yung sabi sa akin ng manggagawa. Dumalo ng pagkakatipon araw-araw tungkol sa mass indoctrination, prayer meeting. Kung nakadalo ka na ng prayer meeting, dumalo ka ulit para lang makagawa ka ng mabuti. O kaya magbasa ka ng salita ng Diyos, magbasa ka ng Biblia araw-araw. Kasi ang pagbabasa ng Biblia ay gawang mabuti na nakakabuti para sa atin. Para makameditate tayo na salita ng Diyos. Para malaman na nasalita ng Diyos ang ating mga puso, nakagawa ng mabuti at makaiwas sa masama. Kasi kapag walang laman yung puso mo, lalamanan yan ng masama ng demonyo. Kaya para hindi tayo mahadlangan ng mga demonyo, dapat malamanan ng puso natin ng mga salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay panglaban natin sa mga demonyo para hindi tayo maruwin ang ating losmaxing base sa spiritual war on self-improvement. So, ito yung mga dapat gawin para hindi ka tamarin, okay? Okay lang naman magpahinga ng isang araw. Isang araw lang naman ikaw magpapahinga. Pero kapag 2 araw mo na magko-compounding na yun, kapag 2 araw ka na hindi nag-continuous ng looksmaxing, mag-workout, mag-skincare, kaya kapag hininto mo yan ng 2 araw, tuloy-tuloy na yan. Kasi nga, nakakatamad talaga. Inaamin ko, pati rin ako sa sarili ko, tinatamad ako. Alright? Kaya, nagpahinga lang ako kahapon. Hindi ako gumawa ng video. Tas ngayon, nag-work na ako. Alright? Para lang ipakita sa inyo na totoo na ginagawa ko yung mga sinasabi ko. Alright? So, sa ngayon, mamaya, pagkatapos ng video ito, magja-jogging ako. Magpo-push up para lang pumayat ako. Kasi tumaba ako, naging skinny fat ako. At tuloy-tuloy na yun mga bros. At ang motivation ko ay makapaglingkod sa Diyos. Maging dapat sa Diyos at makabalik ako sa choir. Loobin po, makakabalik din ako sa choir kapag naayos ko na yung aking mental health sa pamamagitan ng pag-looksmaxing. Kakain ng gulay, tapos mag-exercise, tapos magme-meditate ng salita ng Diyos, tapos mag-skincare. Okay? Para lang mawala yun. At nga pala, ang skincare ko pala ay I link that in the description. Ang Maxipil Sun Protection Cream at ang ang bio oil at ang aking ang Kojic. Kasi yung Kojic na yung cleanser ko, hindi na ako naki-cleanser ng Pansman para lang maging simple lang ang routine. Whitening soap, yun na yung yun na yung cleanser ko. At ang moisturizer, bio oil, at ang sunscreen protection cream ay yung sunscreen protection ay Maxipil. Okay, I link that in the description below. Kung ganun, simple lang ang aking skincare para wala na akong gagawin na iba, okay? Sa diet naman, kumain ka ng whole foods. At sa kalagayan ko, pinapakain ako ni mama ng pakbet at paa ng manok. Kasi ang paa ng manok ay may collagen. Alright? Paminsan-minsan sa isang linggo, tapos magsabaw rin, gulay. Alright? Tinola, kaya pakbet o kaya chop suey. Alright? Kumain ka ng ganon araw-araw. Tapos sa umaga naman, kainin mo itlog, protein. Kumain ka ng maraming protein sa umaga. Itlog lang dapat, okay? Tapos 2 beses ka lang kumain. Umaga, tapos gabi. Alright? Mag-fasting ka ng tanghali. Kasi paminsan-minsan kailangan din nating hindi kumain kasi hindi para sa tao ang almusal, kundi tanghalian at hapunan lang. Alright? At
At yun yung yung paraan para mabilis tayong pumayat. Okay? Gawin mo na ginagawa ko. Lahat ng ito, gawin mo lahat ng ito ng ginagawa ko. Stop yapping na hindi mo kaya. Okay? At basahin natin ang ikalawang Pedro na ikalawang Pedro 1:8. Wait lang patingin ko lang sa Bible ko. Wait. Ikalawang Pedro 1:8 na sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana ay hindi kayo pababayaan maging mga tamad o walang bunga sa pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At ano nga bang context nito na bakit tayo hindi pababayaang maging tamad na walang bunga? Dapat merong bunga. Alright? Na ito yung basics na kailangan nating malaman sa self-improvement sa ating luksmaksing bilang Kristiyano, na kunting taas lang na Oo, at dahil sa mga dito, sa pagdaragdag sa inyo ng buong sikap na ipamahagi sa inyo ang pananampalataya, ang kagalingan, at sa kagalingan ay kaalaman, at sa kaalaman ay pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay kabanalan, at ay ang kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at ang mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Ito ang 7 essentials na ating pananampalataya na kailangan mo ng kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid at pag-ibig. Gagamitin mo ang iyong kagalingan, alright? Na magaling ka sa anumang profession mo. Kung yari ikaw ay doktor, gamitin mo ang iyong kagalingan at ang kaalaman sa paggawa ng mabuti. At ikaw ay magpipigil kasi marami kang titiisin sa iyong luksmaksing career. Kagaya ko na luksmaksing career ako, nakatrabaho ko mag-luksmaksing, ang dami kong pipigilin sa sarili ko na hindi ako kain ng junk at pipigilin kong manood ng porn. At magtitiis ako sa lahat ng tukso. Sa magtitiis pogi ako, bro. Kasi iiwas ako na huwag matukso sa babae. Magtitiis ako, okay? At sa pagtitiis ay kabanalan. Magiging banal na ako, mga bros. Kasi dahil nga nagsasanay ako ng pagtitiis, ng kagalingan at ng kaalaman, kinagamit ko ang lahat ng ito, kaalaman sa aking luksmaksing, kagalingan sa aking luksmaksing, pagpipigil sa aking luksmaksing, at kabanalan. At sa kabanalan ay mabuting kalooban sa kapatid dahil nga nag-luksmaksing ka dahil sa halo effect ay magiging mabuti ang kalooban mo sa kapatid na hindi ka aawayin, hindi mo sila aawayin dahil naluluksmaksing ka na-reach mo na ang kabanalan. Alright? Dahil nga sa naluluksmaksing na naging pogi ka na at mabait ka pa at the same time. Yun yung gusto kong ma-achieve sa luksmaksing Christian. Alright? At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Makakarating tayo sa pag-ibig. Kaya natin yun, mga bros, na makarating tayo sa pag-ibig na naabot yun na yung naabot ko sa aking luksmaksing career. At sana maintindihan nyo. Alright? Gawin mo lahat ng luksmaksing routine na ito ng walang patid. Skincare, kumain ng gulay, mag-exercise, huwag kang tatamarin, okay? Kasama ng gawang mabuti para ma-regulate ang iyong mood. Kasi ang gawang mabuti ay nagpapagaling ng ating mental health problems tulad ng depression. Ang gamot sa depression ay ang pag-ibig, ang paggawa ng mabuti. Pinaksa na yun ni Kuya Daniel. Hindi ko lang alam yung talata, na sana yun lang. Nakalimutan ko ang talata. Sana banggitin din ito ni Kuya Daniel na ang gamot sa depression ay ang pag-ibig, ang napagawa ng mabuti. Alright? At huwag kang magiging tamad, okay? Huwag kang magiging tamad kasi kasalanan ng pagiging tamad. Yun yung kalaban natin sa ating luksmaksing na spiritual war sa self-improvement. Huwag kang maging tamad kundi maging masipag sa paggawa ng mabuti. At huwag kang titigil sa pag-aalala sa sarili mo. Mahalin mo ang iyong sarili gaya ng pagmamahal mo sa kapwa. Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Kasi ang tunay na pag-ibig ay nilalagaan ng sarili. Kung galit ka sa sarili mo, din mo mahal yung kapwa mo.
At sinasabi ko sa inyo na I'm sorry na sabihin ko sa inyo na I hate myself. Binabawi ko na yun na I love myself para lang maibig ko yung kapwa ko. Iibig ako sa aking sarili, okay? Dapat mahal ko ang aking sarili. Sa tingin ko dito na matatapos ang video na ito, ayaw ko nang pahabain pa. 15 minutes na. So looks max to your potential. It's not over until you win your crush. So, and see you in the next video.